Magsibuhanda na po tayo para po sa ating pag-aaral po ng salita ng Panginoon. At samahan niyo po akong muli, mga kapatid, sa aklat po ng unang Pedro, sa 1 Peter chapter 3, verses 1 to 7. 1 Peter chapter 3, verses 1 to 7. Unang Pedro, Kabanata 3, talata 1 ng 7. So, sige po, at habang nakita na po natin sa ating mga Biblia, tayo pong lahat ay sandaling tumayo para po sa pagbasa ng salita po ng ating Diyos. 1 Peter chapter 3, verse 1, Likewise, wives, be subject to your own husbands, so that even if some do not obey the word, they may be won without a word by the conduct of their wives, when they see your respectful and fearful conduct. Do not let your adorning be external, the braiding of hair and the putting on of gold jewelry, or the clothing you wear, but let your adorning be the hidden person of the heart, with the imperishable beauty of a gentle and quiet spirit, which in God's sight is very precious. For this is how the holy women who hope in God used to adorn themselves by submitting to their own husbands, as Sarah obeyed Abraham, calling him Lord, and you are her children, if you do good and do not fear anything that is frightening. Likewise, husbands, live with your wives in an understanding way, showing honor to the woman as the weaker vessel, since they are heirs with you of the grace of life, so that your prayers may not be hindered. Purihin po ang Panginoon at tayo pong lahat ay manalangin. Salamat pong muli, O Diyos, sa pagkakataon pong ito na kami po ay makapakinig ng inyong pong salita. Gabayan niyo po kami sa inyo pong ituturo sa amin sa tulong po ng banal na Espiritu. At makapamuhay kami na bilang katanggap-tanggap sa iyo, Panginoon. Especially bilang isang may asawa, kung kami po ay married, Panginoon, at sa mga tutungtong sa buhay may asawa, ay maging paalala din po sa amin ang salita po ninyo, Panginoon. At patuloy, O Diyos, ang inyo po lingkod, patawarin niyo po ako sa akin po mga pagkakasala. At gamitin niyo po lamang ako na tagapagsalita at itago sa likod ng inyong pong kabanalan. Paghatid lamang ay maging daan para po sa ikalalago ng bawat isa at ikapupuri at ikaluluwalhati ng inyong pong banal na pangalan. Salamat po muli, purihin ka sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen at amen. Makakaupo na po tayong lahat, mga kapatid. So, our topic, so this is for the third time or the third part ng ating series, is about marriage o tungkol sa pag-aasawa na kung saan ay hinubog ng pag-asa. Kaya ang ating pamagat ay a marriage shaped by hope o ang buhay pag-aasawang hinubog ng pag-asa. Because kaunting background nga po dito po sa 1 Peter, ang mga Kristiyano po nung panahong ito ay labis ho na humaharap po sila sa labis na pag-uusig. So, hindi lang po ito simpleng persecution, kundi ito ho ay isang madugo na pag-uusig. It's a life or death situation. Kung ikaw ay tatalima kay Kristo, it will cost your life. So, ang kabayaran nito ay ang iyong buhay. So, ganun yung katumbas ng Christianity noon. Kasi nasa ilalim po sila ng Roman Empire and si Nero po ang emperor nung panahon na ito at ang isa ko sa mga ginawa po ni Nero nung kanyang kapanahunan ay although ito ho ay historical or bahagi po ito ng kasaysayan, sinasabi ko na ipinasunog po ni Emperor Nero ang buong Roma at pinalabas po niya na ang may gawa ay ang mga Kristiyano. Kaya, mas nag-intensify yung galit ng mga Romano sa mga Kristiyano. So, kumbaga, ang Christians ho, mula pa noon, ay lagi hong falsely accused. Yan. So, sila ho ay naaakusa sa mga bagay na hindi naman nila ginagawa. So, katulad din po ng nangyari sa ating Panginoong Jesus. So, there was an accusation na siya ho ay
They claim himself to be God, although siya naman talaga ay Diyos, okay? Pero ito yung isang maling pag-aakusa, na nagtulak sa kanya upang siya ay hatulan ng pagkapako sa krus. Kaya dito po makikita ho natin yung kahalagahan ng ating pagpapahalaga sa relasyon na meron po tayo bilang Kristiyano. Hindi po tayo niligtas ng Panginoon and ayaw po nating magkaroon ng responsibility. So ito yung isang maling paniniwala ho natin na kung tayo ho ay nakakilala sa Panginoon, ayaw ho natin ng responsibilidad. So it's a misconception, mga kapatid, sapagkat kung titingnan po natin mabuti, hindi naman ho tayo obligasyon ng Diyos na iligtas. Hindi naman ho tayo, kumbaga, under responsibility ng Panginoon na tayo ay bigyan ng buhay na walang hanggan. It is kumbaga ito ay outflow ng kanyang kabutihan. This is an outflow of God's goodness and mercy. That's why, ipinapaalala po sa atin that since we have been saved, we have been raised with Christ, binuhay tayo muli kasama ng ating Panginoon, kailangan meron po tayong sense of responsibility sa kung saan po tayo dadalhin ng Panginoon. So isa ho dyan ay yung ating buhay may asawa. So not only as a person, pagdating sa ating kapwa, so paano makipagkapwa-tao, paano makihalubilo, sapagkat ang Diyos natin ay relational na Diyos, as well as personal na Diyos, but even to the point doon sa ating pinakamalapit, the closest person na meron po tayo sa buhay. At ito ho ay ang ating kabiyak o ang ating asawa. Kaya, ang objective nga po natin is to present the message of hope to our spouses or our own spouses in a practical manner and to exemplify the love of Christ in every aspect of our marriage and to glorify God in my loving relationship to my spouse. So, isang mapagmahal na relasyon ang ating itataguyod sa ating kabiyak. At sa ating nakaraan pong pag-aaral, nakita po natin yung tinatawag na hope-driven responsibilities ng isang Kristiyanong may asawa na babae or the Christian wife's hope-driven responsibilities. So we have a winsome conduct. Nakikita po natin sa verse 1 that she should be or she must be submissive, she must be respectful, and she must be pure in her conduct. Kailangan nandoon ang kanyang pagpapasakop, ang kanyang pagkatakot sa Diyos, at ang kanyang kadalisayan o malinis na pamumuhay. So, dapat ay, kagaya ng sinabi ko ng Biblia, siya ho ay maging isang buhay na patotoo sa kanyang asawa. So, kung siya man ay may asawang unbeliever, o siya man ay may asawang kapwa niya mananampalataya, patuloy siyang magpakita ng tinatawag po nating winsome conduct. So, when we say winsome, it means appealing, kaakit-akit. Hindi lang ang kaakit-akit sa atin ay yung ating panlabas, kundi yung panloob na pagbabagong ginawa sa atin ng ating Panginoon. Amen? Amen po ba? Amen. Parang hindi kayo sang-ayon na. So, a winsome conduct, and then we have an imperishable adornment. So, yung tinatawag nating kagayakang hindi pumupupas o kagayakang hindi lumilipas. Sapagkat ang sabi ho dito, dito po sa verse 3, do not let your adorning be external. So, wag lang ang ating kagayakan ay nakikita lamang ayon sa ating panlabas, ayon sa style ng ating buhok, ayon ho sa kasuotan, o sa mga palamuti na ating sinusuot. Kundi sabi po dito, let your adorning be the hidden person of the heart with the imperishable beauty of a gentle and quiet spirit. Precious in the sight of God. That's why, ang ikalawa po natin is an imperishable adornment that is the inner beauty of godliness. So when we say the inner beauty of godliness, yung panloob na kagandahan ng pagkatakot sa Panginoon, pagkatakot na magkasala laban sa Panginoon. Hindi ho tayo nakikipagkompromiso sa sinfulness ng ating kabiyak.
o sa sinful nature ng ating kabiyak o sa kalikasan ng sanlibutan. Kundi ang sabi ko dito, merong panloob na kagandahan na kinakikitaan ng tunay na pagkatakot sa Diyos. Fear of God. Kaya nga, itinatawag po nating reverence or reverential fear. Okay? So, Christian wives must be devoted to a modest, humble, and inner beauty, okay, to their husbands, which is no other than godliness o ang pagiging makadiyos. Sadly, marami hong gumagamit ng salitang makadiyos. Pero, ginagamit nila ito sa konteksto ho ng kanilang pagiging makasalanan. Pero sa isang taong tunay na makadiyos, ayon po sa Biblia, so ito ho ay outcome ng kanyang kaligtasan. So siya ho ay nakakilala sa Panginoon kung kaya't dahan-dahang nakikita sa kanya ang pagbabago mula sa loob palabas. Hindi ho ang panlabas, in the first place. And then we have the spirit of gentleness and tranquility. So yung tinatawag po nating gentle and quiet spirit, which in God's sight is very precious. That is, disposition that fills and governs the soul. Okay? Yun pong, kumbaga, pumupuno sa atin. At ang pumupuno sa atin, supposedly, ayon po sa Biblia, sa isang Kristiyano may asawang babae is quiet spirit and gentle spirit. So, meron tayong kaamuan at hindi ho tayo some kind of troublemaker sa ating relasyon sa ating kabiyak. Normally po, wala naman, bagamat may mga testimony po tayo na nagiginig na may mag-asawa hong hindi nag-aaway. Pero parang it is too impossible na ni isang beses po sa buhay ng isang may asawa na wala hong conflict or wala hong tampuhan o di pagkakaunawaan. Kasi pareho tayong, sabi nga, by grace, we are saved. So, kapwa tayo makasalanang iniligtas ng Panginoon. And most of the time, nagkakaroon po ng clash o ng banggaan. Tama? Kaya, kumbaga, ito ho'y ayon lang sa aking obserbasyon. So, sabi nga, may mga nagsasabing never po sila nag-away, but syempre, meron din naman tayong mga blind sides na hindi natin nakikita sa isa't isa. Na hindi natin namamalayan nakikita sa atin. And it caused somehow doon sa ating kabiyak na parang maging, kumbaga, distasteful para sa kanya. O magkaroon siya ng kawalan ng pagkagusto doon sa kanyang, hindi naman nawala yung pagkagusto niya. Kumbaga, nabawasan yung kanyang pagkagusto sa kanyang kabiyak. Dahil nga yung kanyang pagiging makasalanan. O bunga ng kanyang pagiging makasalanan. But we treasure by the grace of God the relationship that we have. So, pinapahalagahan po natin yung relasyon na meron po tayo ngayon bilang pinag-isa po tayo sa harapan ng Panginoon. That's why we have an imperishable adornment. So that is the inner beauty of godliness and the spirit of gentleness and tranquility. So, kinakikitaan po tayo ng bunga ng ating kaligtasan. So, yung fruit of the Spirit. And as we continue po, mga kapatid, so tayo po ay nasa verse 5 na. So, ano po sabi ng verse 5? This is how the holy women who hope in God used to adorn themselves by submitting to their own husbands, as Sarah obeyed Abraham, calling him Lord. And you are her children if you do good and do not fear anything that is frightening. So ito po yung maging focus po natin today. And sa pangatlo po nating subpoint, makikita po natin that one of the hope-driven responsibilities of a Christian wife is a holy submission. Hindi ho ito yung normal na pagpapasakop na nakikita po natin sa TV o sa mga teleserye na ang tawag po natin ay pagpapakamartir ng isang asawang babae.
Hindi po yun yung tinatawag po nating holy submission. Sapagkat, pakatandaan po natin, both male and female were created in the image and likeness of God. So, when it comes to importance, pareho tayong mahalaga. Ano ho? We are equally important sa isa't isa. Although, in terms of leadership, sa lalaki ho ibinigay ang position. Sa lalaki ho ibinigay yung headship o yung pagiging pinuno. At bilang ang Diyos ang nagbigay ng order na ito, ng authority na ito sa lalaki bilang ulo ng kanyang asawang babae, ang asawang babaeng may pagkatakot sa Diyos, ang asawang babaeng may pagkakilala kay Kristo is bound to submit. Yan. To her husband. Pero hindi po ibig sabihin yung submission doon is unbiblical na magpapakamartil ka, na hayaan mong abusuhin ka to the point na, sabi nga, ang panghahawakan pa rin natin is yung promise ng Panginoon. Pero, alam niyo po, meron din po tayong discernment. Meron po tayong karunungan na galing sa Diyos, understanding. Okay? When to say, sabi nga, kailan ho natin sabihin hindi. And how to deal with doon sa mga bagay na yon. So, kaya sabi po dito is a holy submission. So, dito po sa verse, makikita po natin, so they were holy women. So, meron po mga kababaihang banal na sinasabi po si Apostol Pedro na kung saan unang naghalimbawa sa isang Kristiyanong may asawa. At sino po ito? Nakita po natin sa verse, si Sarah. So si Sarah na asawa po ni Abraham. So we know, si Sarah ho ay isang babae, hindi ho magkaanak. Pero pinagpala ho ng Panginoon upang magkaroon ng anak sa katauhan po ni Isaac. At nung pangyayari po, nasabihin ng Panginoon sa kanila na sa kabila ng kanilang katandaan, sila ho ay magkakaanak, ano po ang initial response po ni Sarah? Ano ho unang sagot po ni Sarah? Siya ho ay natawa. Natawa ho siya because it is too impossible for her. Sabi po niya. At lalo na kay Abraham, sapagkat siya ho ay 75 taon na. Okay? Samantalang siya ho ay nasa lampas senior na ho siya. 60 plus na ho siya. And it is too impossible for her na magkaroon pa ng anak. Ano po? Sa kanyang edad. Kaya natawa ho siya doon sa pronouncement ng Panginoon na siya ho ay magkakaanak. So makikita ho natin yan in Genesis chapter 18, verse 12. So tingnan po natin. Para hindi ho natin masabing nagkakalat ng fake news si Pastor. Yan. Kasi usong-uso yung word na fake news ngayon eh. Okay? Sasabing nagkakalat ng kung ano, hindi naman pala nasa Biblia. Okay, Genesis chapter 18 verse 12 says, So Sarah laughed to herself saying, After I am worn out, and my Lord is old, shall I have pleasure? Okay? Kaya siya natawa eh. Kasi masyado na ako matanda para magkaroon pa kami ng anak. Masyado na ako matanda para magkaroon pa ako ng ganitong pleasure. Pero ano sabi ng Panginoon? Why did Sarah laugh and say, Shall I indeed bear a child now that I am old? Bakit siya natawa? Bakit natawa si Sarah? Although, tumanggi ho siya in the first place, pero lately po, sinabi po niya, nagkaroon po ng, kumbaga, realization, sa kanya pong ginawa. Na hindi ho agad siya naniwala doon po sa salita po ng Panginoon. So, dito po sa verse na ito, nakita din po natin, sinabi po dito na, sinabi po ni Sarah, After I am worn out and my Lord is old. So, she called her husband Lord. So, ito po yung sinabi po doon sa ating text, na kung saan, sabi niya, Sarah obeyed Abraham, calling him Lord. So, hindi ibig sabihin, ang Panginoon ni Sarah, katulad ng, kumbaga, pagtrato ho niya sa Panginoon, ay kahalintulad ng kanyang pagtrato sa kanyang asawa. So, this is Lord with a small L.
Okay? Magkaiba yung Lord with all caps, Lord with capital L, and Lord with small l. Kasi ang ibig sabihin ng Lord with a small l refers to a man na meron siyang, kumbaga, mataas ang kanyang rank or yung kanyang, meron siyang element of headship. Kaya tinatawag po niyang Master or Lord o Panginoon. So, not simply saying that, hindi po ibig sabihin na tinatawag niyang Panginoon si Abraham is susunod lang siya sa lahat ng gusto ni Abraham kahit labag ito sa kanyang pananampalataya. Kundi, ito'y pagpapakita ng kanyang pagpapasakop sa headship and leadership ni Abraham. Kaya siya sumusunod. Kaya sabi po dito, Sarah obeyed Abraham, calling him Lord. Okay? Mentioned already as one of the behaviors that may win their unbelieving husbands, Christian wives must submit to their own spouses to the point of obedience and respect to them, katulad po ng ginawa ni Sarah. So, hindi naman po natin nabasa sa Biblia, in the Old Testament, na to the point of abuse, ay sumusunod pa rin si Sarah. Ano po? To the point of compromise. Kahit ang ipinapagawa sa kanya ng kanyang asawa ay labag sa kanyang pananampalataya, gagawin pa rin niya. So, hindi po. Kasi, we rather to obey God rather than men. Amen? Ang Diyos ang una nating susundin sa lahat. Kahit, halimbawa, we're believing wives and our unbelieving husband told us to do na labag sa atin. Halimbawa, pabibilhan ka ng alak, pabibilang ka ng sigarilyo, patatayain ka sa loto, o patatayain ka sa wedding. You have to stand for God. Kailangan natin panindigan yung ating pananampalataya. Somehow, gagamitin ito ng Panginoon para sa kanila. Na-realize nila talaga itong asawa ko ay hindi matitinag sa kanyang pananampalataya kay Kristo. Di ba? Kasi hindi yun natin maiwasan. And vice versa, ganun din. Kung husband tayo, nakakilala sa Panginoon, yung ating unbelieving wife naman, kung saan-saan tayo diyayaya, araw ng panambahan. Yan. Mahal, punta naman tayo dito. Punta naman tayo sa mall. Punta naman tayo sa Tagaytay. Di ba? Ikaw ay lalaki na may pagkatakot sa Panginoon. Siyempre, ang prioridad mo ay ang ministry. Prioridad mo ay ang gawain ng Panginoon. So you have to stand para sa iyong asawa. Ano man ang kanyang magiging reaction sa iyong paninindigan. Okay? Kaya, that is obedience. Ano po? Still obedience. Kahit mukha itong disobedience sa gusto ko ng ating asawa. Because we obey God. Sinusunod natin ang Panginoon. So, Peter mentioned that a continual attitude of submission characterizes a holy woman and she is a woman of excellence. So, yung binasa po natin kanina bago po tayo mag-pastoral prayer, Proverbs 31, so yun po yung katangian o mga katangian ng isang babaeng excellent. So, kapag sinabi po natin excellent, hindi lang po yan basta pasado. Let's say sa school, pag sinabing excellent, you are the top. Okay? You're at the top. Ikaw yung nasa pinakamataas. Ikaw yung kumbaga, outstanding sa lahat. Yun po yung ibig sabihin ng excellent. Namumukod tangi. Hindi lang ang namumukod tangi sa atin ay ang ating kagandahang panlabas. Kundi yung katangian natin bilang tapat na mananampalataya. Bilang tapat na lingkod ng Diyos. Okay? Kaya sabi niya, a continual attitude of submission and respect of a believing wife to her husband characterize a woman who is holy and hopes in God. So, yun po yung sinabi dun sa talata. Siya ay isang babaeng banal at umaasa sa Panginoon. And she is a woman of excellence. That's why in Proverbs 31 verse 10, an excellent wife who can find? Sino makatatagpo sa isang tinatawag na excellent wife? Sa isang namumukod tanging babae na may asawa. She is far more than
Sabi dito, she is far more precious than jewels. Siya ay higit pa sa mga mamahaling alahas o mga mamahaling hiyas na makikita natin sa mundo. The heart of her husband trusts in her, and he will have no lack of gain. She does him good and not harm all the days of her life. So yung excellent wife, according to Proverbs, ano po sabi dito? The heart of her husband trusts in her. So, ibig sabihin, buo yung pagtitiwala ibinibigay sa kanya ng kanyang asawa. Because she is trustworthy first. Siya ay mapagkakatiwalaan sa lahat ng bagay. Okay? Siya ay talagang mapapakinabangan sa lahat ng bagay. Daig pa niya ang AI. Ano po? Wag mo sanang sabi nga, bagamat this is too impossible or hypothetically, huwag naman sanang ipagpalit ang tao sa AI. Hiniwalayan ang asawa at ang pinalit ay AI. Ang ginawang replacement ay artificial, hindi naman totoo. Wala namang puso. At walang espiritu. Di ba? Produkto ng teknolohiya. Kaya, sabi dyan, she is far more precious than jewels, and the heart of her husband trusts in her. So, siya ay mapagkakatiwalaan sa lahat. Siya ay kapakipakinabang sa lahat. So, binanggit po doon sa mga sumunod pang talata, kung gaano siya ka-excellent. Okay? That's why, what makes the woman of excellence worthy and excellent, first, is her impeccable loyalty. Yun po yung nasa verses 10 to 12 ng Proverbs 31. So, calling him Lord signifies loyalty. She demonstrates a character where in return, her husband trusts in her, does not maintain a jealous guard over her, hindi siya pagsisilusan ng kanyang asawa, sapagkat siya ho ay trustworthy. Pinakikita niya na siya'y karapat-dapat pagkatiwalaan. That is an excellent wife. Okay? And, nor keep his valuables locked up so that she cannot access them. Kasi nung unang panahon po, mga kapatid, ang tinatawag po nating lakaran, nung panahon po na yon, may mga husbands po na kung saan restricted pagdating sa kanilang possessions. Halimbawa, property ng asawa. May mga asawang babae po na hindi sila agad-agad makaka-access doon. So, kumbaga, walang sense of conjugality. Walang shared property. Pag sinabi ng lalaking akin ito, kahit asawa mo, hindi niya magagalaw yung pag-aari ng kanyang asawa. The problem is, hindi buo yung trust ng asawang lalaki doon sa kanyang asawang babae. Ngayon, kung ang isang excellent wife, sabi dito, siya ay magiging excellent at talagang pagpapakita niya o ipapakita niya yung kanyang trustworthiness sa kanyang asawa, gagamitin doon ng Panginoon. Hindi lang para mabago ang kanyang pananaw pagdating sa kanyang pag-aari na dapat may access din ang kanyang asawa, kundi siya ho ay tunay na makakilala sa Diyos. Diba yung mga naririnig po natin sa TV na ang pag-aari ng babae ay sa babae at ang pag-aari ng lalaki ay sa babae din. So naririnig natin yan pag kami mga ini-interview mag-asawa. Yan. So it's the principle na kung saan nakikita ho natin sa Bible na sukat ng trust sa isa't isa. Okay? So yun po yung excellent wife na tinatawag. Okay? And we have her thrift and industry. So kaya siya excellent not only because of her impeccable loyalty, but because her thrift. Sabi dito, but because of her thrift and industry. So kapag sinabi po nating thrift, magaling ho yung budget. Magaling ho siyang mag-budget.
Magaling ho. Mathematician nga po eh. Ano ho, ang mga asawang babae, mga mathematician ho yan. Magaling ho yan mag-budget. Magaling ho yan mag-ata-ata dun ho ng, dito di. Sabi nga, para dito yan. Sabi nga, first and foremost po, yung para sa Panginoon. Yan. And then, paano niya pagkakasahin yung natitira? Kahit halimbawa, sa isang buwan, ang sahod lang natin is 10,000. Ano? So, syempre, yung 1,000 sa Panginoon. Then yung 100,000, pagkakasahin mo sa isang buwan, Panginoon lang bahala doon sa asawa. Doon sa wife kung paano yung pagkakasahin. 9,000, i-divide mo sa 30, magkano? 300 piso yata, 9,000 divided by 30. Diba? So, parang 300 pesos. O 300 pesos sa isang araw. Bigas pa lang, magkano? Bahala na. Sabi nga, ang Panginoon ang bahala. May exercise yung kanyang faith sa Panginoon. Kagaya ng ginawa niya doon sa pagpapakain sa 5,000. Ang Diyos ang magbibigay. Okay? Kaya, her thrift and industry. So, an excellent woman is to be known as resourceful, entrepreneurial, and the one who uses her time wisely. So, siya ang binigyan ng karunungan ng Diyos sa budgeting. Sabi nga, kasi dito po sa Proverbs, mababasa po natin, hindi siya nag-aalala sa kanyang pamilya, sapagkat meron silang makukumot sa panahon ng taglamig. Sa gitna ng gabi, siya gising pa rin at patuloy na gumagawa. Diba? So siya ay nagpaplanong mabuti sa hinaharap ng kanyang pamilya. So those are the excellencies, okay, ng isang may asawa. Na may pagkatakot sa Panginoon. So, these are the features of an excellent woman. So, he or she has an impeccable loyalty to her husband and yung kanyang thrift, sabi nga, and industry. So, siya ay isang babaeng, para bang ang term natin dyan ay superwoman. Marami siyang kayang gawin. Magaling din siyang mag-multitask. Yan. So, yun pong isa pang feature ng babae. Magaling siyang mag-multitask. Kaya niyang gawin ng sabay-sabay ang paglalaba, ang paghuhugas ng pinggan, ang pag-aalaga sa bata. Pero pag sa lalaki ho yan, di ba? Kasi magkaiba ho ang design ng Panginoon. Sa lalaki at sa babae. Okay? And we have number 2. Peter also mentioned that a Christian wife who does submit like the holy women of the Old Testament is a true child. Tunay siyang anak. Okay, balikan po natin yung talata. 1 Peter chapter 3. Ano po sabi dyan? 1 Peter chapter 3, verse 5 or 6. As Sarah obeyed Abraham, calling him Lord, and you are her children. Napansin niyo po ba? And you are her children if you do good and do not fear anything that is frightening. So bakit tinawag ni Apostle Peter na mga anak ni Sarah ang mga submissive wives? Why? Although hindi naman sila biologically galing kay Sarah. Pwedeng may dugo silang Hebreo, pero hindi sila direktang anak, kumbaga, direktang nanggaling po sa sinapupunan ni Sarah. But bakit sinabi po ni Apostle Peter na her, and you are her children? Kasi ang sinisignify po nito is spiritual. Kasi po sa Old Testament, mga kapatid, naalala niyo po ba yung Abraham's bosom? Bakit tinawag na Abraham's bosom ang langit? Sapagkat sa mata ho ng mga Hudyo, sa mata ng mga Hebrew people, kung saan pumunta si Abraham,
Yan. Kung saan mo pumunta si Abraham, dahil sa kanyang pananampalataya, doon din sila pupunta. Okay? Dahil sila ay anak ni Abraham. Kaya tinawag na Abraham's bosom para sa paniniwala nila na pag sila'y namatay, sa langit din sila pupunta. Dahil galing sila kay Abraham. Tama? Pero hindi po yun ang ibig sabihin po rito. Kasi, ang ibig sabihin nung pagiging anak ni Abraham is tunay kang nabibilang sa pamilya ng Diyos. Tunay kang nabibilang sa pamilya ng pananampalataya. Yung tinatawag po nating household of faith. So yun po yung ibig sabihin. Kaya if you do submit, Christian wives, if you do submit to your husbands or to your own husbands, then you are indeed a child of Sarah or Abraham. Spiritual. Hindi po yun literal, na anak. Kundi bilang ikaw ay may pananampalataya sa Panginoon, kagaya ng pananampalataya ni Abraham. So yun po yung sinasabi ko dito na ikaw ay tunay na anak. Ano po? Kaya, what should a woman of excellence continue to demonstrate as a true child of God? So ito yung tinatawag po nating spiritual filiation o pagiging anak sa espiritu. Spiritual na anak. So first, doing good in a genuine love. Kasi sabi po dito sa verse 6, if you do good, kung ikapatuloy kang gumagawa ng mabuti para sa iyong asawa, then you are a child of Abraham. You are a child of God. Kailangan patuloy kang makilala at makitang mabuti sa mata ng iyong kabiyak. Ano po ang sabi ng Romans chapter 12 verse 9? Let your love be genuine. Huwag tayong maging mapagpanggap sa ating pagmamahal. Huwag tayong maging hypocritical sa ating pagmamahal. But ano po sabi? Let your love be genuine. Abhor what is evil, hold fast to what is good. Di ba? Abhor what is evil. So when they say abhor, layuan mo. Iwasan mo. And hold fast. Panghawakan kung ano ang mabuti. So yun po yung sinabi dito, if you do good, it's because your love is genuine. Tunay ang iyong pagmamahal sa Kanya. At ang pagmamahal mo sa Kanya ay kagaya ng pagmamahal sa iyo ni Kristo. Amen? Mahal niyo po ba? At mas lumalago tayo sa pag-ibig habang lumalago tayo sa ating relasyon kay Kristo. Kaya kung hirap nating mahalin, kung tayo Kristiyano at hirap tayong magmahal, so hindi pa natin ganoon, kumbaga hindi pa ganoon kalalim yung ating pagkaunawa sa pagmamahal ni Kristo. Hindi ipinapadama ni Kristo ang kanyang pagmamahal sa atin. Kundi hindi pa natin ganoon kumbaga nakikita yung depth ng pagmamahal ni Kristo sa atin. Kaya mababaw din ho nating naipapakita sa ating minamahal ang pag-ibig. Okay? And fear not. So sabi po diyan sa verse 6, if you do good and do not fear anything that is frightening. So, ikalawa, fear not and keep faithful. Kasi, meron pong potential na takot ito pong mga Christian wives na ito na kapag sila ay magpapasakop sa kanilang mga unbelieving husbands, baka ang gawin sa kanila ay yung ayaw nilang mangyari. Baka sa halip, saktan sila. Kasi unbeliever eh. O di kaya, i-persecute sila. O di kaya, hiwalayan sila. So yun yung mga fears nila. Kaya hesitant silang magpasakop. Pero, ano po sabi? Do
not fear. Huwag kayong matakot. Kahit sa ganyang bahagi, kasama niyo pa rin po ang Panginoon. Kasama pa rin po natin ang Panginoon sa bahagi niya. Hanggat ang puso natin, ay talagang we are honest na ang gusto natin ay madala sila sa Panginoon o madala ang iyong kabiyak sa Panginoon. Kaya ikaw ay nagpapasako. Ano po? So your submission can be used by the Lord in the salvation of your husbands. Do not be frightened. Huwag tayo matakot. Okay? Proverbs 3:25 and 26. Do not be afraid of sudden terror or of the ruin of the wicked when it comes, for the Lord will be your confidence and will keep your foot from being caught. So wag kang matakot. Sabi dito, do not be afraid of sudden terror. Sa mga nakatatakot na pangyayari na biglang darating na lamang sa atin, sapagkat ang Panginoon ang ating kalakasan. He is our confidence. Yan po ang ating panghawakan, mga kapatid. Ang pangako ho ng presensya ng Panginoon ay isa sa atin kung tayo ho ay magpapasako sa ating mga asawa. Amen? So this is a holy submission. Not submission in general, but a holy submission. That's why, for application, Christian wives, make your conduct winsome, your adornment imperishable, and your submission set apart. For you are a woman called by God to holiness. Kaya mag-alala, next Sunday, lalaki naman. Verse 7. Second point. So, the husband's hope-driven responsibility. So, lahat tayo, babae man o lalaki, tayo po ay tinuturuan ng Panginoon. Paano natin hawakan ang relasyong ipinagkatiwala sa atin. Pahalagahan, palaguin, patatagin ang relasyon na meron po tayo. So, hindi lang yung relasyon natin sa Panginoon, kundi yung closest relationship na meron tayo sa tao. And that is marriage. Okay? Kasi hindi, mali ho kasi yung, mas bibigyan mo ng importansya yung relasyon mo sa mga estranghero. Next to God. Pero yung relasyon mo sa asawa mo, wala kang pakialam. Para bang least priority or least prioritize yung relationship mo sa iyong asawa. So, mali Kasi, sa Genesis pa lang ang unang relasyon ho na na-establish sa pagitan ng dalawang individual po ay marriage. So, ibig sabihin, very important. Mahalagang-mahalaga po yan na sinasama natin ito sa ating mga prayers. Panginoon, sana po, habang ako ay patuloy na sinusubok sa aking relasyon sa aking asawa, patuloy pa rin akong makilala bilang iyong anak. O makita si Kristo sa akin. So sana yun pa yun yung prayer natin, yung concern po natin sa ating relasyon sa ating asawa. Okay? So this is a marriage shaped by hope. And hoping in the Lord. Ang pag-asa po natin sa Panginoon ay nakikita din sa kung paano po natin pinagkakatiwala ang ating mga sarili sa mga mahal po natin sa buhay. Lalo, ang hangad po natin ay ang kanilang kaligtasan. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Diyos, sa iyong salita at patuloy, O Diyos, in-entrust po namin ang lahat ng mga katotohanan ito para sa iyo pong kapurihan. At kung paano po namin ilalapat, humingi po kami ng karunungan at patuloy na i-direct niyo po kami sa wastong
practice ng pagpapabanal ng buhay. Salamat pong muli. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Sa Diyos po ang